Larry Gadon, mga kababayan, si Secretary Larry Gadon, ay talaga po lantaran na ang paninira or pagbanat po, mga kababayan. Hindi naman paninira. Lantaran na po ang pagbanat niya dito sa mga Duterte. Lalong-lalo na po itong si BP Sara Duterte, mga kababayan, na parang ilang araw ko na napapanood itong si Secretary Larry Gadon na sa kanyang programa ay panay ang tirada niya kay BP Inday Sara. Ano ba ang sinasabi niya, GP? Ito po ang sabi niya kay Sara. Oy Sara, may panawagan sa inyo ang dati niyong kakampi. Thank you. Oy, ba't yan? Ito pala. Ito naman si Sara, Aha. si VP Sara. Dapat sa'yo mag-resign ka na. Dahil 3 na ang impeachment case laban sa'yo. Pagdating ng Enero, aandar na yan. Wait lang, natawa ako dito. Tama po kayo, Lourdes Diga. Kung gayon, si Jason sa ay addict din dahil bungal. Tama, di ba? Kung ang basihan ay bungal, si Sonsa ay addict din, mga kababayan. Di ba? Tama po kayo. O, ganun niya dinescribe yung tatay ni Kian de los Santos Bungi daw kaya addict. Gago. Napamura tuloy ako eh. Alam mo, nakakaurat, bobo si Bato, no? Ganun, just to justify yung kamalian nila para maging tama. Sasabihin, tingnan nyo, kita nyo, bungi, adik yan eh. Kita mo, bungi. Ganun na lang, mga kababayan. Dapat kung alanganin ka sa tao, di, paano mo? Ano tawag doon? Ipa-drug test mo. Kung mag-positive o hindi. Hindi kasi basihan yung mukha. Kaya nakakatawa itong mga to eh. Pero pag silang binabanatan, iyak ng iyak. Thank you so much, Doc Peli Perez, sa pag-send ng stars. Thank you. Marlene Valencia, paano yung na-stroke? Ngiwi din, addict na. True. Ay, alalahanin nyo si Digong. Di ba may ganun din siyang picture? Nakaganon. So, addict na din. Alam ko, addict sa fentanyl. Pero addict sa iba, ganun ba yun? Oo. Si Sara, si VP Sara, dapat sa'yo mag-resign ka na. Dahil 3 na ang impeachment case laban sa'yo. Pagdating ng Enero, aandar na yan. Dapat may delikadesa ka, mag-resign ka na. Saan ka ba nakakita ng Mary Grace Piatos? At more than 1,000 na pangalan na iyong isinilista doon sa nakatanggap ng benepisyo ay mga bogus, mga peke na mga pangalan. Ito ay talagang sagad-sagara na. Ito ay napaka-karumal-dumal na talagang sobrang kapakalan ng bukayan na pandaraya at pandaraya sa pera ng bayan. Kaya ako... Ito mga kababayan yung paggamit po ng alias ay okay lang sana sa confidential funds. Pero, dapat, yung pinapakita kasi, pwedeng alias. Tama yon. Pero dapat kapag hinanap, may audit, mga kababayan, at hinanap talaga yung tao, ay merong totoong pagkakakilanlan. Hindi pwedeng alias-aliasan na lang. Dahil kung puro alias na lang yan at walang totoong tao, anybody, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay pwedeng dayain, pwede pong nakawin yung pera ng kaban ng bayan, yung confidential funds na yan. Which is, tingin ko, wala talagang tunay na pagkakakilanlan. Puro alias lang kasi sila lang din ang may gawa. Kaya itong sa Larry Gadon, naniniwala dahil 3 na nga yung nag-file ng impeachment case. Yan na nga yung sa Lunes, yung mga pare, yung mga abogado na nanggaling sa Mindanao mismo, na nagsasabi sila daw, mga kababayan, diba sabi ng mga Duterte, solid ang mga Duterte sa Mindanao, lalo sa Davao. Bakit taga Mindanao yung nag-file ng ikatlong impeachment case sa kanila kasama ang pare, kasama ang mga abogado. At sabi ni Larry Gadon, pagdating ng January, lalakad na yan. Sana, lumakad na nga ito. At sana itakbo pa para maganda, para mas mabilis. Di ba? Mga kababayan? Kasi ngayon, wala pang gumagalaw eh.
Mabuti pa ang multo, ginagalaw yung baso, pero yung doon sa Congress, walang gumagalaw eh. Pero ako naman naniniwala na dahil si Speaker Martin at sinasabi ng mga kongresista natin, yun ay kanilang responsibilidad at yun ay nakaatang at nakasulat sa saligang batas natin na dapat aksyonan nila yung impeachment case against Sara Duterte. Ngayon, 3 na, mga kababayan. Di ba? 3 na. At pinananawagan na ni Larry Gadon na mag-resign na daw si Sara. Ikaw, Larry Gadon. Ito naman, Larry Gadon. Parang kampi ka rin. Kampi ka ba ata kayo dun sa mga Duterte rin eh. Pinagre-resign mo. Oh. Di syempre pag nag-resign yan, makakabalik. Di ba makakabalik pagdating ng panahon. Pwede pang tumakbo sa mga local position. Etong si Sara. Dapat hindi yan, Larry Gadon. Mas maganda kung impeach Sara. Di ba? Oh. Sabi ni Garizalde Constantino, bilis-bilisan na sana para makulong. Na. Tama. Ako, impeachment, huwag Sara resign. Kasi pag Sara resign, mga kababayan, again, ulitin ko lang ha, pwede siyang tumakbo ulit sa mga local posts. Oh. Tapos pag nakabalik yan, meron silang kakampi, aba, mga kababayan, katakot-takot yan pwede mangyari sa atin dyan. Eh kung ito ay ma-impeach, tapos makasuhan pa, yun ang maganda. Bakit manawagan Sara resign? Impeach Sara, dapat, Larry Gadon. Parang lumalabas ngayon, Larry Gadon, yung mga pagbanat mo ha. Sorry sa mga panatiko ni Larry Gadon. Uy, JP, ba't gano'n? Binabanatan mo. Eh, kasi naman, Sara resign lang yung kanyang pinananawagan eh. Dapat impeach Sara. Huwag Sara resign. Kasi sa Sara resign, may ligtas pa si Sara eh. Ano to? Save the Queen? Ha? Oh. Sabi ni Kim Cerezo, pag walang nangyari sa kaso ng mga Duterte, sigurado may uusbong na mga vigilantes tulad doong panahon ni Marcos Sr. Sigurado. Inday in Singapore, new subscribe here. Salamat po. Roberto Ramos, kapag resign, makakabalik lang siya kung may pardon ang presidente. Hindi po. Hindi. Mali po kayo, Roberto Ramos. Kapag resign si Sara, pwede pa rin siyang makatakbo ng local position. Pwede pa nga kahit any position eh. Pag makapal ang mukha. Pag nag-resign lang, walang kaso. Pag walang kaso po nag-resign lang si Sara bilang Vice President. Pwede yan makatakbo bilang kahit anong posisyon, local, kahit national, pwede yan. Basta kapalan niya lang mukha niya. Iba naman po, pag nag-resign siya at nakasuhan si Sara, yun, hindi na siya pwedeng makatakbo any local post kasi may guilty verdict na. Diba? May kaso na siya. Mas malala yan doon sa pagpigil sa isang tao na tumakbo kapag ito ay mayroong tawag dito, nakalimutan ko yung terminology na ginagamit nila. Pero pag may kaso, matik, hindi na pwedeng tumakbo. Kaya lang, tama rin kayo sa kabilang banda na kapag nag-resign si Sara, tapos may kaalyado sila na nakapasok bilang presidente, ay pwede rin bigyan ng pardon si Sara. Makakatakbo ulit. Ganon din naman kapag impeachment or na-impeach si Sara. Pag may nakapasok, halimbawa si Robin Padilla, naging presidente, bibigyan ng presidential pardon si Sara, makakatakbo ulit. Pero good thing about the impeachment, pag na-impeach si Sara, she can no longer able to run in any position, local or national position, hindi na pwede. Plus maganda kung makakasuhan, di ba? Para naman maghimas-himas din ang rehas. Queen, impeach para mawalang immunity din file a case. Tama? Evelyn de la Peña, may bribery pa.
O, Garizalde Constantino, tama ka sir. Kaya dapat impeachment talaga. Nakakahalata nga ako dun sa mga nasa paligid ni PBBM eh. Bakit Sara resign lang ang tinatawag? Di may pahabol naman siya GP. Sabi niya kanina, mag-resign ka na, Sara, dahil sigurado, pagdating ng January ay lalakad na yung iyong impeachment case. Oh, ganun din yun. Kapag iintindihin mo, parang sabi ni Gadon, unahan mo na yung impeachment case, mag-resign ka na para hindi ka ma-impeach. Kasi nga naman, tingnan nyo ha, sino ang i-impeach mo pag nag-resign na si Sara? Wala na. Kasi wala nang tao dun sa post niya eh. Halimbawa, nag-resign si Sara, sino ang i-impeach mo pa? So parang ang dating sa akin, Larry Gadon, inuunahan mo or parang pinapayuhan mo si Sara in that way na kunwari pinagre-resign mo, but the real motive behind the, diba? At the back of your head, Sara, mag-resign ka na kung meron kang delikadesa. Mag-resign ka na, unahan mo yung impeachment mo. Oh. Aha. Naku po, yung bribery case ni Speaker Martin. Alam nyo, kayo na lang ang bahala mag-research. Kasi sasagutin na ng research nyo. Kung gusto nyo, puntahan nyo yung kay Takero. Diba? Nandun na. Yung bribery case na sinasabi nyo na yan, hindi naman si Speaker Martin eh. Diba? Oh, mahiya na naman kayo. Oy, Argo, host, bakit magre-resign si Inday? Mananalo kami sa Senado. In your dreams, Argo. Sabi ni Rayan, baka friend ni Puset si Gadon. Alam nyo, kaalyado talaga nila yan dati. Kaya lang loyalista yan. Pero sa tema ng pananalita ni Gadon, hindi maganda para sa akin. Totoo yan. Bakit? Pag napansin ko at napun ako, sorry sa mga panatiko dito ni Gadon, sabihin nyo, uy, ba't mo binabanatan si Gadon? Kakampi natin yan, kakampi ni PBBM. Uy, tingnan nyo yung salita ni Gadon. Kung ano ang gusto niyang palabasin. She wanted to resign Sara. Diba? Ang problema, mga kababayan, pag inunahan niya na pag-resign si Sara, sino ang i-impeach natin? Wala tayong i-impeach. Paano tayo sisigaw ng impeach Sara kung nag-resign na si Sara? Sige nga. 'Di ba? At ang implikasyon kapag si Sara nag-resign, sinabi ko na kanina, pwede ulit siya tumakbo in any position, local, national, kung hindi siya makakasuhan. Pwede. So, mas maganda, impeach talaga. Pag na-impeach, wala nang panahon. Wala nang pagkakataon para tumakbo. Any local, national position. 'Di ba? So, mag-aantay pa sila ng kakampi nila para siya ay makatakbo ulit kung may mananalo. 'Di ba? Ma'am Mona nasa shoutout po. Larry. Sana bago dakdak sa programa ha. Baka mamaya kagaya ka rin sa mga sinasabi namin na nakapaligid kay PBBM pero takot ka rin pala sa mga Duterte. Sana hindi. Sana nagkakamali lang si GP. 'Di ba? Nang sa pantaha ngayon. Kasi iba yung panawagan mo sa panawagan namin eh. Kasi parang ang dating sa akin, kung makikinggan natin yung punto dito, ulitin ko ha. Sara, si VP Sara, dapat sa'yo mag-resign ka na. Dahil tatlo na ang impeachment case laban sa'yo. Pagdating ng Enero, aandar na yan. Tingnan nyo, mga kababayan, tama ka po, Queen. Parang lumalabas na binibigyan niya pa ng way out si Bratinela. Binibigyan niya ng tawag dito, remedyo o remedy. Si Sara Duterte, oy, sabi niya ganon, mag-resign ka na. Dahil tatlo na ang impeachment case mo. Pagdating ng January, tatakbo na yan, lalakad na yan.
So parang sinabi niya, pag naunahan ka ng impeachment case, or na gumalaw na yung impeachment case, wala ka ng pagkakataon para mag-resign. Mas malala ang magiging implikasyon sa'yo at ang consequences sa'yo. So dapat unahan mo na. Parang ganun ang gustong ipaalala ni Larry Gadon. Diba? Oh. Nora Linsali, dapat hindi na manalo ang Duterte para para mabuhay ang ADEC. Ha? What? Oh. Pwede naman kasuhan si Sara ng plunder. Lahat pwedeng ikaso dyan. Pwede, maraming pwedeng ikaso kay Sara. Kaya lang, yun na nga, mas maganda po pag na-impeach. 'Di ba? Mas maganda po pag na-impeach kaysa Sara resign. Pag mag-resign si Sara, sabi ko nga sa inyo, halimbawa si Gemma Rafful, gusto ko siyang i-impeach. Kaso bago ko siya i-impeach, nag-resign na. Sino i-impeach mo? Wala na. Kasi wala na sa pwesto eh. 'Di ba? Oh, yun lamang po yun, mga kababayan. Sabi ni Delma Villar, parang ang killing kay Sara yung statement. O, kita nyo? Parehas tayo ng sinasabi, di ba? Kaya nga yung thumbnail ko na yan, babaguhin ko eh. Bakit babaguhin, GP? Parang ang datingan talaga sa akin dahil nagkasundo tayo, parang talagang kampi si Gadon kay Sara eh. Dapat ano to, bago sana maglabas ng statement to, marami naman tong mga ano eh. 'Di ba? Bago sana maglabas ng statement, tinitingnan din kung tama o mali. Kasi pabor din kay Sara yung ginagawa niya. Okay. Palitan na natin. Pero at least yun lang yung point ko doon, na si Larry Gadon, oo, lantaran niya binabanatan si Sara. Totoo ba? Baka naman yun ay pakunwari lang kasi sa kanyang pahayag, maliwanag na inililigtas niya si Sara sa impeachment. Sabi ni Argo host, eng si Gadon. Yun lang. 'Di ba? Dati naman siyang abogado. Hindi niya ba naintindihan yung statement niya? Oh.